Let's try to solve this problem ng gamit ang moment area method. Nasolve na natin to initially nung integration method. But let's compare kung saan yung mas better, okay, na gamitin dito. So, kunin muna natin yung reactions. Para rin o i-fraction natin yung reaction. So, just like 500 times 4 over 7, dun yung reaction sa RA. Okay? And to address that, kunin muna din natin yung mga values nitong E at saka I. So, para diretso na tayo mamaya. The modulus of elasticity of concrete is 4,700 square root of F prime C and given yung F prime C na 28. So, yan po yung kanyang E. While the inertia is the moment of inertia of the rectangle with base 300 and 500 height. So, 300 times 500 cube over 12. And multiply it. So, yan po yung value ng EI in terms of mm squared. Store lang natin yan sa F or sa kahit saan, no? Sa inyong calculator para mas madali nyo na lang i-type mamaya. Ngayon, unang step sa MAM is to draw your elastic curve. So, technically, ganito siya mag-deflect. Okay? And then, next is to draw your M over EI diagram. And your M over EI diagram is also the moment diagram. Kamukha lang, no? So, dahil constant naman yung EI natin, okay, or yung cross-section natin, yung EI natin is constant sa interbeam. So, para ka lang din nagdo-drawing ng moment diagram. So, isa sa mga tips na gusto ko ibigay sa inyo kapag nagsosolve kayo ng MAM ng beam na may isang load lang or direct load lang ay sa ganitong way natin siya i-drawing yung diagram by parts. Like yung 2,000 over 7 dito ay mag-take ng moment dun sa 500. Gagawin natin tong wall. Kumbaga sa cantilever beam, ito yung gagawin nating wall. No, taking moments tong RA sa 500. So, it's just 2,000 over 7 times 3. That is 6,000 over 7 over EI. Dahil M over EI diagram nga ito. So, dapat i-divide natin yung moment ng EI. Kung sakali namang naka 2 EI yung ating cross-section, okay, or yung ating beam, i-divide mo ng 2 EI. Kaya magiging 3,000 over 7 EI. Pero dahil EI lang, it's just the moment over EI. Tuloy natin. So, yung 1,500 over 7 naman ay magte-take ng moment sa 500. Yan. So, parehas sila na ganun yung result. So, yan po yung isa sa best way para makapag-cater tayo ng MAM. Kasi, madali lang i-solve yung area nito. Di ba? Pag area theorems or moment area theorems, kailangan natin ng area at kailangan din natin ng moment. So, para mas madali siyang isolve, para regular lang siya. So, yan yung the best way para sa mga ganitong klase problem. So, tuloy natin. So, since meron tayong M over EI diagram, i-drawing naman natin yung geometry ng curve, aralin natin. Sundan nyo lang tong aking steps, no? Or pattern. Pwede rin natin siyang i-apply sa ibang mga problems. So, i-drawing natin yung nabuo nating curve. So, ngayon, meron tayong mga points, no? The three main points. Una, yung A, B, saka yung point of our maximum deflection, C. So, imagine, no? Una, kung hindi ka pa nagsosolve ng integration, possible na hindi mo talaga alam kung saan yung maximum moment. Pero may kang mag-assume, no? Pwede tayo mag-assume. Ito ba ay less than 3? Ito ba ay more than 3? So, actually, malapit lang yan sa 500, pero hindi exact 500. Isa yan sa mga tips natin dito sa MAM, no? Dapat magkaroon ka ng isang mapakagandang assumption, no? Na hindi tayo paulit-ulit na mag-solve. Anyway, hindi naman masama kung ma-assume mo yung mali, no? Kung mali yung assumption mo. I-guide ka ng sagot mo doon sa assumption mo. Basta mag-stick ka doon sa assumption mo kung saan. So, technically, maglagay muna ako somewhere X distance from from B, no? Dito tayo sa B magsimula. Bakit? Kasi kung titignan, okay, meron tayo ditong ABC. Kung titignan, wala tayong deflection sa A at saka sa B. Pero meron tayong rotation ng B sa A. Ang rule sa moment area theorem, pwede kang mag-draw ng tangent at any points of the curve. Okay? So,
para makabuo ko ng geometry dito sa elastic curve, I will draw a tangent or I will put first pala muna yung aking deflection anywhere from the beam, no? And then put that X. And ang balak ko, dito ako magta-tangent sa B. So yan, magta-tangent dun ako dun sa point B. And para makabuo ko ng isang malaking triangle with the reference, no? Para maging reference ko siya mamaya sa moment area theorems. So next is, kapag nangunguha ako mismo ng maximum deflection, lagi ka dapat magta-tangent dun sa ano na yon, sa y max na yon. Okay? Dun sa point of maximum deflection. And of course, yung rotation nga, ito yung plano ko. Yung rotation na to, okay, tawagin ko siyang rotation at P, which is counterclockwise positive, no? Okay, ay magagamit ko to mamaya sa relationship ng nagawa nating moment area theorem. Okay, ito yung sinasabi ko. Na yung tangent C na, of course, na nasa point C will have a relationship with tangent B. So, tignan natin. Sa moment area theorem 1, di ba? It's all about the angles or the change in slope between tan B and tan C. Okay, yan. Ito yun. The change in slope between tangent C and tangent B. So, para maintindihan ulit natin yung sign convention nito, lagi kang magro-rotate from left tangent to the other point or to the other tangent. Ano ba ang left tangent? Kumbaga, ito yung left tangent mo, C to B, no? Ibig sabihin, ang rotation mo ay counterclockwise. That is a change in slope positive. Yan, para magets natin, no? And then, kung papansinin din natin, itong length na to is significant doon sa buong triangle natin. Kasi similar siya with this triangle din, no? Kung titingnan mo. Para ma-address mo si y max. Ang tip sa MAM, puro ka na lang sa geometry. So, kukunin mo yung relationships or equation for the unknown y max doon sa geometry nito, hindi na sa manguha ng equation gaya ng integration. So, ito is yung another moment area theorem, which is TA over B. Ang basa dyan, deviation of point A with respect to the drawn tangent B. Okay? Pwede yan sa MAM. Pwede rin ding ito yung tangent or deviation of point B with respect to C, drawn from the tangent C. So, ganun ang moment area theorem. Actually, pwede ka rin dito. Deviation of C with respect to the B, drawn tangent at B. So, dahil yan yung mga significant points ko, okay, kasi pwede ako makabuo ng geometry dyan, okay, or relationship equations. So, sa pagpapatuloy, from the geometry of the curve, elastic curve, so I can say that itong rotation at B, tan theta B, is equal to the ratio, di ba? Ito at saka ito. The TA over B over 7. Or pwede ko rin sabihin yan, tangent theta is opposite adjacent. So, since tangent theta is very small, okay, kasi maliit lang yung angle, you can also treat that as the same as theta B. Maliit lang to eh. Napakaliit nito compared sa overall length and height of this. So, yan. Isa yan sa mga napaka-significant na relationship. So, you can also say from the geometry is theta B is the same with this. Dahil parallel angle sila. No? And gusto natin targetin kasi is yung y max mailagay natin sa equation. Kasi yan yung unknown. So, pwede mo din sabihin na itong y max is the same. Parehas na parehas dito. So, by formula mamaya sa moment area theorem, pag nakuha mo to, edi yun yung y max in terms of x. And si x, ma-address natin, makukuha natin si x using these relationships. So, let's go with the moment theorems o moment area theorems. Yan naman yung step 2 mo. Kunin natin lahat ng nabuo mong moment area theorems. Ito, bali, isa, dalawa, at saka itong sa change in slope. So, unahin natin sa change in slope. So, theta B, C. Diba sabi doon, ang change in slope between 2 points is the area between 2 points. Area of the M over EI diagram. So, saan ba ang point B? Ito. Saan ang point C? Ito. So, it's like you will have
line, no? Yan. Itapat lang natin and kunin natin yung value nito in terms of x. Para ka lang din nanguha ng o nag-take ng moment dun sa point C, which is 1,500 over 7 times x, di ba? Yan. So, kunin lang natin daw yung area between B and C. So, yan yun. 1,500 x over 7 times x over 2. Yan. So, nakaisa na tayo. Pero in terms of x. Next is, kunin natin yung theorem 2. Moment area theorem 2 is yung deviation sa point A with respect to B. Ito lang yung formula natin, di ba? Area AB that x A or the moment, no, in the moment M over EI diagram. Tapos magkukuha ka ng centroid nun area dun sa kung saan ka nangukuha ng deviation. So, gawin natin. Kunin natin yung area between A and B. So, dalawang triangle na lang yung gagawin ko. No? Kaysa kunin ko ng buo yan kasi mahirap kunin yung centroid ng buo. So, first area ko is yung left area. Tapos kukunin ko yung centroid nito hanggang A. Next. Kunin ko yung area nito and then kukunin ko yung centroid nito hanggang A. Ganon. So, this is your equation. Okay, pakicheck na lang. And then, I have finally 10,000 over EI. Okay? Next is the deviation of B to C. Again, ina-address ko yung moment area theorem separately para mamaya gagamitin ko sa mga nabuo kong equation sa geometry ng elastic curve. Same concept lang. Ito siya. So, dahil between B and C ang area ko, ito yung area na yun. Yan. So, 1,500 x squared over 14 yung area and then yung kanyang centroid is 2/3 x from point B. Okay? Dahil yun yung nasa ibabaw. Tip lang kung ano yung nasa ibabaw mo dito, yun yung kukuhanan mo ng centroid. Centroid point. Yan. Yan. Tingnan nyo. Okay. So, we have finally this. Okay. And then, diretso na tayo sa pagsasubstitute ng mga kailangan natin. Ang kailangan ko is Ymax. So, actually, Ymax is the same with the, ito, kitang-kita naman, no? So, yan. 500x cubed over 7EI. So, kailangan mo ng x muna. Pero sabi din ng relationship dito, this one, theta B is equal to TAB over 7, which is also equal to theta BC. Ayan, no? So, pwede mo sila equate. Diba? And isa na lang yung unknown mo dyan, cancel EI. X is your 3.651. And yun na. Pwede mo na i-substitute doon. And diretso na. Okay? Magmumultiply lang ako ng 1,000 to the 4th kasi para ma-convert ko into mm. Tsaka in Newton. Finally, you have this answer. And that is a familiar answer kasi nasolve na natin sa integration method ito. And pares lang ng sagot. Ngayon, mapapansin mo, positive na yung lumabas na sagot. Bakit? Kasi sa sign convention natin, sa MAM, it is different ways sa integration. Sa integration kasi, dinadirect ka niya as negative para it means downward. Ito naman, natural tong mag-positive kasi inassume mo na sa drawing mo, inassume mo na siya already na bababa. So, ibig sabihin, dito pa lang sa pagdodrawing natin ng elastic curve, nag-a-assume ka na. So, dahil positive yung lumabas sa Ymax, ibig sabihin, tama yung assumption mo. Tama yun. Tama siya sa position ng geometry mo, no? In terms of geometry kasi itong MAM. So, ilagay mo na dyan, 44.746 pababa. Okay? So, may maraming ways pa para masolve ito using MAM. Depende sa M over EI diagram na mabubuo mo. Sabi ko nga, pwede ka naman ding mag-try kung dito ka naman magta-tangent sa point A. Ganyan. If you want to challenge yourself, dito ka mag-drawing ng tangent and remain mo lang yung tangent sa C. So, babaliktad lang yung yung pag nag-moment ka is galing sa centroid na point A, no? Yung centroid mo papuntang A, babaliktad lang. And try it and sabihin mo sa akin kung ano yung nakuha mo. And pwede ka mag-comment, no? Na nakuha mo siya, no? Using that principle. Sa kabila ka naman na tangent. Yeah? Sige po. Maraming salamat po. Let's go! Let the music play. It's time to celebrate.